Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video, ito yung araw na lalabas ako para mag-day off at bago ako makalabas ay ito yung aming mga kaganapan. Araw nga yun ng Biyernes at 7:30 pa lamang ng umaga ay dinadala na dito sa bahay ni Rapi ang kanyang mga pinamili na mga gulay at prutas. At syempre present ang aking paborito, ang pakwan. Angat muntik pang nagtiwarik ang person at nang higitin ko nga yung kahon ay biglang napunit yung hawakan. Dahil nga may kabigatan ay ganun nga ang ginagawa ko at hinihigit ko na lamang papunta sa may kusina. Naglinis na nga din ako at ang una ko nga nilinis ay ang aking kwarto. Diyan matutulog ang aking reliever, ang pansamantalang papalit sa akin habang wala ako na siya mag-aalaga kina Lola. Noon nga nagkaroon ng kaguluhan dito sa Israel ay diyan natulog si Lola ng 13 araw hanggang sa matapos ang gera. At ako naman ay dun sa kwarto ni Nilush at hanggang sa mga araw na yan nga ay dun pa rin ako natutulog. Mas pinili ko nga naman natili muna dun sa kwarto ni Nili kahit tapos na ang gera dahil mas tahimik dun kaysa dyan sa aking kwarto. Ay nga't ready na at inilipat ko na din dyan yung aking electric pan. Napalitan ko na din ang bedsheet, kumot at pillowcase. Ganun nga tayo mga Pilipino kapag may darating na ibang tao o bisita sa bahay. Talaga naman todo linis at todo handa ng pagkain para sa darating na bisita. At ang isa pa nga sa nakaugalian natin mga Pilipino na kapag may dumarating na bisita ay yung mga nakatagong gamit ay inilalabas. Tulad ng mga magagandang plato, baso at kutsara. At bago ko umalis ay inayos ko nga muna din yung bintana ni Lola na bungi na din. At sa kalumaan nga ng mga gamit dito sa bahay ay nagkanda sira na at nagkalagas-lagas na katulad yung bintana. Jealousy type nga ng bintana yan at nalagas yung isa. At pagdating nga ng umaga ay pasok na pasok ang sikat ng araw dyan at dahil nga kulang ng isa ay nasisilaw si Lola sa liwanag. Madali lamang namang ikabit yan at may inilalagay lamang sa magkabilang gilid. Ay nga't ang aking assistant na si Nilush ay nakabantay pa at natatakot at baka daw ako'y mahulog. Ay nilayasan na nga ako at hindi na nga nakatiis si Nilush ay nagutom na kaya pati tinapay ni Lola ay kinain. Ganon nga si Nilush kahit nakakain na ay makikikain pa dyan kay Lola. At minsan nga kahit natutulog si Lola ay pumupunta yan dyan sa kwarto at hinahalungkat yung lagayan ng biskwit at candy ni Lola. Naiinip na nga dyan si Lola at pinapatigil na ako at kung hindi ko daw maayos ay hayaan ko na lamang. Oh. עכשיו יש. Ay nga't okay na at naikabit ko na at pinunasan ko na nga din ang maalis ang alikabok. Nagagalit na nga dyan si Lola at pinatitigil na ako at hindi ko naman daw kailangan na linisin. תבוא לבדוק על התריסים. את משוגעת, באמת. כן. זהו. לא, היא מנקה, היא מסדרת אותה של... אני שמחה שהיא מנקה, אבל הכל ביום אחד. לבשל לזה, לזה. היא מנקה, היא חרוצה, היא מנקה. Ay nga't pinapagalitan na ako ni Lola at sabi nga ipupunta ba daw dito sa bahay yung aking kapalit para tingnan kung malinis yung bintana. At nasabihan nga ako na ako daw yung nasisiraan na dahil pinagsabay-sabay ko ang mga gawain sa isang araw lamang. Hindi na naman bago yun sa akin dahil ekspresyon na talaga ni Lola ang magsabi ng misyoga o crazy. Dito nga sa bahay ay ayaw ni Lola na araw-araw ay naglilinis at okay lamang kahit paminsan-minsan lang. At si Lola naman ay kabaliktaran ng kanyang kapatid na si Imadora dahil si Imadora ay gusto niya ay araw-araw ay nililinis ang kanyang bahay. Ganun talaga dito sa Israel, iba't iba ang mga amo, mayroon pala utos at mayroon din namang maglinis ka o hindi ay ayos lamang. Pero karamihan naman dito ay hindi kalakihan ng bahay at parang apartment type lang. Kaya hindi din naman ganun kahirap linisan at parang naglilinis ka lamang din ng sarili mong bahay. Inilabas ko na nga din yung mga bote ng mineral at soft drinks at iniipon ko yan para kay Aling Esther at ibinebenta niya yan. Diyan ko nga yan inilalagay sa may kwarto ng metro ng tubig namin at dyan na lamang yan kukuhanin ni Aling Esther. At pagkatapos ko maglinis ng bahay ay sinilush naman ang aking inasikaso at pinaliguan ko na din. Kaya yan na todo smile at feeling fresh na ang person at pinaliguan ko nga din ang kanyang buhok. את באה באוגוסט, רק? מה, את הולכת להרבה ימים את... כן. בסדר? בואי. יום אחד את תלכי לסני ו... חודש? לא, יום אחד. Ay nga't binibiro ko si Nilush at ang sabi ko sa August na ako babalik at nagulat nga siya at napaoy baboy o oh my God. Ayaw nga nila ni Lola na mawawala ako ng matagal at kahit isang araw nga lamang na day off ay stress na sila. Ay nga't naghanda din ako ng mga pagkain na iiwan para sa aking reliever. Gumawa ako ng egg salad na palaman sa tinapay at meron din pakwan para sa merienda. Bago ako lumabas ay kailangan ko din siguraduhin na merong maiiwan na pagkain para sa aking reliever at hindi siya magugutom. Nagluto din ako ng sauce ng spaghetti at nilagyan ko yan ng condensed milk.
At yun namang noodles ay lulutuin ko na lamang bago ako umalis. Nagsayang na nga din ako at panghangga kinabukasan na yan at basta na lamang ipapainit kapag gusto niyang kumain. Nung tawagan ko nga ang aking reliever ay nabanggit niya sa akin na sana daw ay magdadala pa siya ng kanin. At syempre kapag may kanin ay kailangan na may luto ding ulam na iiwanan tayo. At for today's video, ayan nga ang ating niluto, ang beef nilaga. At sa dami nga ng aking ginawa ay tunay na pagoda na ang person bago pa makalabas. Pero okay lang naman dahil bihira lamang naman ako mag-day off ng isang buong araw. Ay nga ready ng ating beef nilaga at matagal-tagal ko nga din yung niluto para malambot yung karne. At pagkatapos ko sa aking mga gawain ay nag-ready na din ako at padating na din yung pansamantalang papalit sa akin. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video at abangan ng part 2. Maraming po salamat sa inyong support at lagi pa panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!